Magandang araw muli mga kaibigan. So ngayon ang atin namang i-discuss ay yung Caloocan NSCR station, no? So ito yung image ng kanyang 3D render image ng kanyang magiging itsura, no? Ng Caloocan station. So itong Caloocan station ay primarily part siya ng contract package CP01, pero may mga indications na mukhang ito ay makakasama dun sa um, yun dun sa mga bibitawan na ng contractor ng CP01 dahil sa delays ng raw acquisition sa area na to, no? Although um, i-descope kung tawagin, no? O hindi na makakasama ito sa gagawin ng contractor ng CP01, which is DMCI Taisei joint venture. Pero ito kasama ng Solis at Tutuban ay makakasama na sa contract package 05 na kung saan ay ibibid out uh, either next year or maybe this year. Wala kasi hinaghihintay pa sila ng concurrence from JICA kasi may change, magkaroon ng changes dun sa scope ng project. So ito yung ibang info about the NSCR Caloocan Station, no? So yung location niya, tingnan natin dito sa kanyang infographics, no? Ay between siya ng Samson Road at 10th Avenue. So kung saan yung location ng current PNL Caloocan Yard, dun ilalagay yung Caloocan Station. Ito yung PNL Caloocan Yard, which is now ni-utilize ng mga contractor ng NLEX Connector Road, no? Kasi doon nila ginagawa yung kanilang mga precast segment sa area na yan. So kung titingnan natin dito sa mapa, so ito yung Y ng dito sa may papuntang Tutuban. So dito siya sa area na to, yung Caloocan Yard. So ngayon ginagamit siya para kung saan ginagawa yung mga segments para sa NLEX Connector Road. Which is I think isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa ma-acquire mag masimulan dito sa section na to ng NSCR kasi nga ginagamit pa rin yung area na to as a casting yard. So ito siya. So dito siya itatayo sa area na to. Dito. Dito siya itatayo sa area na to. Yan sa area na to. So katabi ng Harbor Link. So dyan siya lalagay sa area na yan. Then kung titingnan naman natin yung kanyang alignment, so ito yung top view, no? Bird's eye view. Tapos ito yung connector road. Ito naman yung lumang alignment ng PNR, yung at grade o yung ground level. Mapapansin nyo yung railroad marks na yan. And then yung mismong viaduct ng NSCR ay dito siya lalagay sa area na to. So katabi nung doon sa tabi ng row o right of way ng PNR. So dito
Ito rin naman, dito naka-indicate din yung PNR, future PNR freight line, no? So, makita nyo itong broken line na to. Yan yung PNR freight. No? So, it will run alongside ng viaduct ng NSCR. And then dito, naka-indicate dito na magda-divert siya. Maybe towards the port. O hindi natin pa alam sa ngayon kasi ang plano na to ito ay gagawin pag natapos na yung NSCR. So, ayan. So, magda-divert siya mula dito sa point na to. So, dito naman, tingnan natin. So, approaching ng Caloocan Station, magkakaroon ng substation. Ito yung substation niya. Power substation para sa para sa electricity na kailangan ng mga para sa operation ng NSCR. And then, ito na yung mismo Caloocan Station. So, mapapansin nyo kasi nga may curvature dito bago tumawid ng Samson Road. So, yung station niya ay curved din. No? As far as I know, ito lang yata yung curved na station sa NSCR line. Then, makikita natin dito, ito yung Station Plaza. Base sa drawing na to. Ditong drawing na to ay nilabas nila noong 2017. So, ito yung isa sa mga una na inilabas nila bago nila ipabid out yung NSCR Cotabato Malolos line. No? So, yung pinaka-main na NSCR alignment. No? So, medyo matagal na tong drawing na to. Maaaring may changes din, pero malaman natin yan pag na-implement na nila ito. Although, maaaring ito isa sa mga huling ma-implement kasi hanggang sa ngayon hindi pa ito na ipapabid out ulit. Na kagaya nga sabi ko kanina, originally part to ng CP01 pero ito ay nakasama sa mga ADD scope o hindi na gagawin o bibitawan na ng CPO1 contractor. So, ito ay Section 1, kasama sa Section 1 ng buong CPO1 contract. No? Pero the rest, mula dun sa Valenzuela Depot hanggang dun sa end ng CP01, ay tuloy pa rin yung kanilang paggawa doon. No? Ito lang section na to kasi nga na ang bibitawan kasi nga may mga hindi pa may turnover yung row. Isang dahilan kasi nga ginagamit pa yung Caloocan Depot area ng PNR as a yard para sa NLEX Connector Road. No? So, balik tayo dito. Ito ay may access na gagawin sila dito papunta sa station. So, mula dito sa Samson Road, merong access dito. Then, ito yung pinaka-station plaza niya. Itong area na to. So, yung i-utilize na yung dating Caloocan Yard, no? So, mukhang malilipat na ng lugar itong Caloocan Yard dahil dito. And dyan na yung magiging station plaza para sa Caloocan Station. So, yun nga. Makikita nyo ito dito sa design ng Caloocan Station. Ito, facing east, no? Kasi ito yung, may mga access ito yung access niya. Bago ito yung segment 10 o ito yung Harbor Link. So, nakaharap tayo sa east. No? Then, ito na yung parang station plaza niya. Then, yan yung mga pwedeng magbaba at magsakay ng mga pasahero galing dito sa station. Balik tayo dito. Ngayon, yung viaduct, once na pupunta na siya sa ilalim, kasi dito, from this point, after na nitong column na to, ay mag-change na siya into embankment. No? Kasi iilalim na siya,
dadaan na siya sa ilalim ng Harbor Link Bridge. Dito. Harbor Link Road, no? From there, ay embankment na siya dahil sa ilalim na siya nito dadaan. O, tingnan natin yung kanyang elevation. So, ito, simula dito sa bago dumating ng Caloocan Station. So, tatawid siya ng Burgos Street na. So, ang height dito, kung i-compute natin yung height ng viaduct niya. So, from this point, so, 20.75 minus 8.5 was 12.25 meters, no? Or kung i-convert natin sa feet ay 40 feet yung taas ng viaduct dito sa area na to. Then tawid ng Burgos Street o yung 10th Avenue. Then ito yung substation. Yung power substation niya ito. And then approach na ng Caloocan Station. Then paglagpas ng Caloocan Station, mula dito sa column na to, ay magta-transition siya into embankment na. Yun sa area na to. Then nasa ilalim na siya nitong Harbor Link Bridge, no? Or Harbor Link Road. Then tatawid siya dito sa Samson Road, which is magkakaroon siya na parang bridge para makadaan pa rin yung mga sasakyan sa ilalim. Then tuloy-tuloy na siya doon sa ilalim ng segmente o yung Harbor Link. Although yung PNR freight line, na future PNR freight line, sa baba pa rin siya dadaan sa tabi ng embankment. So tingnan natin ang magiging itsura niya pagdaan na sa ilalim ng Harbor Link Bridge ay ganito na. So meron dito na ito yung kanyang embankment. Ganito yung itsura ng embankment niya. So merong siyang concrete wall. Ito yung looking front view, kumbaga looking ahead front ng mismong structure. So meron ditong mga either lupa o soil o yung filler material. And then ito yung slab kung saan nakapatong na yung kanyang sleepers at ng release niya, no? Then may parapet wall din sa gilid. So ito yung ganito yung magiging itsura ng embankment niya. Then itong particular na embankment ito nasa 9.7 meters ang taas. So mataas siya, no? Kasi kaya nila ginawa to dahil hindi pwedeng maghukay para mag-drill ng piles kasi nga merong restriction dito sa taas. Ito yung mismong viaduct ng Harbor Link Bridge. So sa halip na makapaghukay sila para sa mga columns ay ang gagawin nila, i-improve nila itong soil dito. And then gagawa nila nitong embankment. So ito yung mga part ng embankment, no? So merong soil bugs, crushed gravel, then meron din namang ito yung track bed niya. So dito yung pinaka-slab sa ibabaw nitong mga filler material. Then ito yung wall, concrete wall kung saan siya yung mag-i-encase dito sa mismo embankment. Meron din mga drainage sa gilid, no? And then ayan yung mga parts ng kanilang mismong mga rail tracks. Then itong particular na embankment na to ay nasa 12 meters ang taas.
Kasi isang ano niya, bahagi niya. Ito yung isa pang yan. So meron din mga geotextiles din dito na gagamitin para pag para din sa filler material. Dito naman sa pagtawid sa Samson Road, meron siyang bridge na gagawin. So para tuloy-tuloy pa rin yung mga yung hindi maharangan yung pagtawid ng mga sasakyan sa road na to. So ito yung ibabaw um, nung segment 10 o nung Harbor Bridge. Then dito siya sa ilalim, yung mismong linya ng NSCR. Dito naman sa ilalim ng linya ng NSCR, doon tatawid yung mga sasakyan, yung kalsada dito. Ganyan yung magiging tsura niya. So sa embankment naman, ito yung kanyang yung alignment niya, which pinapakita yung embankment, no? So mula dito, pagkalagpas ng Caloocan Station, magiging embankment na siya at tuloy-tuloy siya sa ilalim ng Harbor Link, no? Then meron lang dito mga drainage crossing para syempre makatawid yung mga tubig, no? Dito rin meron din dito. Tsaka ito rin, yung mga drainage crossings natin. And then hanggang sa makaabot siya, makalagpas siya dito sa Governor Pascual Road. And then dito na yung end ng kanya embankment, no? Dahil lalabas na siya, kumbaga hihiwalay na siya dito sa segment 10 road, no? Yan, titingnan naman natin sa elevation niya. Yung sa start, itong kulay blue, ito yung ibig sabihin nito ay kung saan i-improve nila yung soil dito, no? Dahil nga diyan ipapatong yung ano, yung mismong embankment. So either maglalagay rin sila diyan ng ano, um, um, either yung concrete and soil mixture para mas mapatibay yung ground. Itong red naman, dahil dito nakalagay yung mga columns niya. May mga columns niya sa either dito sa bridge, 100% soil improvement. So, mayroong pundasyon talaga dito. So, susundan natin yan. Yan yung elevation niya. So, ito yung segment 10 na road, yung Harbor Link. Ito naman yung embankment. So, ito yung broken line na yun yung ibabaw ng Riles, no? So, ganyan yung magiging ano niya. So, may mga areas na medyo bababa siya. Then, ito yung mga drainage na yung sa drainage niya. Dito rin. Hanggang sa makarating siya dito sa end. Kung saan sila mag-part ways no Harbor Link Bridge. No? Ito yung Pascual Avenue. Ito yung Governor Pascual, no? Road. So, meron ding daanan ng mga sasakyan sa ilalim. At dito, mag-e-end na yung embankment. Then, magiging, ano na ulit siya, viaducts na ulit siya. Ito yung going towards na papunta na dun sa dito. Papunta dun sa Valenzuela Station. So, ganyan yung gagawin sa mahaba ring section yung yung embankment. Kasi nga dadaan siya sa ilalim ng
Arbor link, no? Kaya ganyan gagawin sa area na yan. So, kung titingnan natin sa itong position ng Caloocan Station, so ganito siya. Wala dyan sa alignment, no? Medyo curved siya, gaya na nakita natin kanina. At ito naman yung parang section view niya, no? So parang kagaya ng Balagtas Station, dalawang level lang siya. Isang concourse level, kung nasan yung unpaid and paid area, bago nandun yung mga sa customer service, ticket vending machine, no? And then sa second level naman, ito yung second level, nandito yung platform area. So, yung viaduct na dadaan sa kanya, isang viaduct na double track. So ang style ng platform niya ay ganyan. Nasa side yung mga pinaka-platform niya. So, ganyan. Yung pinaka-section view ng station. Then, kung titingnan natin dito sa floor plan niya. So, ito yung floor plan ng station. So, ito yung concourse area. So, kagaya ng mga ibang station o karamihan ng station ng NSCR ay nakataas siya, no? Naka-raise siya. So, may hagdanan dito. Nakataas siya, no? So, kung halimbawa magbaha man, no, hindi siya maaabot sa yung kanyang concourse area. So, dito yung unpaid area. Then, ito yung mga ticket gates. So, ito paid area na to. Then, access sa taas. Then, dito rin sa kabila, meron ding access dito. Then, merong ramp para sa mga PWD, no? So, kung mapapansin nyo dito, meron siyang parang line, no? Kung saan siya susundan ng mga, siya yung parang marker kung saan dapat yung path na sundan ng mga either mga PWD or visually impaired, no? So, feature yan ng lahat ng station ng NSCR, pati ng subway, no? Or lahat ng mga bagong rail projects ngayon. Kakaroon yan. So, tingnan naman natin yung platform area. Ito yung platform area niya. So, from the elevator, ito yung elevators. So, meron siyang guide para sa mga visually impaired, kung saan sila i-guide, no? Kung saan ito yung mga upuan para saan lang. Yan din dito sa kabilang side. Ito yung platform area niya. So, ano nga ba yung anong yan, yung mga guide na yan, no? So, ang tawag diyan ay tactile. So, kung saan ay yan, sila yung, kung diba visually impaired ka, pwede mong ma-feel yan either sa paa mo or kung meron kang tungkod, walking cane kung tawagin nila, mapipil mo yan. Kung saan mo susundan yung linya na yan, no? So, dalawang klase ng tactile. Directional block, which is this. Yung mga may line, ganito yung pattern niya. And then, warning block. Itong mga parang blister type siya. So, yung mga directional block, kung titingnan natin ay dito yan sa ida-direct kung saan ka dapat pumunta, no? And then yung mga warning block, which is yung blister type, ay yun yung parang pinaka kung saan mag-divert, no? Maghihiwalay ng position or kung saan may stop dapat, no? So ito yung close-up view niya. No? Papunta dito sa PWD gate. Then may close-up din siya. So, mapapansin nyo, ito yung directional block.
Then dito yung warning block ko kasi approaching ka na nung mismong gate, no? Yung PWD gate, access gate nila. And then meron din dito. So ganyan yung isa sa mga PWD friendly designs ng mga bagong stations, bagong rail projects ngayon. Isa yan sa mga para ma-address yung mga pangangailangan ng mga PWD na mga mananakay, no? So ito yung AFC gate, no? Ito yung ticket gate para sa yung kaya medyo wide siya. So 900 mm or 0.9 meters yung lapad niya. Para kung naka-wheelchair man ay maka-access sila, no? So ayan yung two types of tactile, directional and then warning type ng tactiles. No? So ito naman yung longitudinal section, no. So dalawang dalawang level lang siya. Then merong stairs and then ito yung escalators, no? And then may elevators. Then meron siyang emergency exit dito. So yan yung longitudinal view ng Caloocan Station. So, nasa 180 meters yung haba ng station. Meron platform and concourse level. Then, yung overall design niya, kagaya na nakita natin kanina, ay ganito. So, mapapansin nyo yung design sa NSCR and then sa NSCR Extension North at sa Extension South ay meron silang distinct design, no? So, ito yung comparison nila. Ito yung sa NSCR, mula Tutuban hanggang Malolos, ganyan design. Then yung sa South, parang binago nila. So, ganito yung distinct design ng mga station doon. With the solar panels pa sa taas, no? And then, dito naman sa North, Kalumpit hanggang Clark, ay parang metal design, no? Metal structure siya, parang industrial design ng style. So, yun yung mga distinct styles ng mismong mainline NSCR. Ito yung South Extension at ito naman yung North Extension. Then, kung titingnan ulit natin dito sa alignment niya, so may mga karamihan naman dito kasi nga nag ano na sila dito nung ginagawa yung mga yung Harbor Link Bridge ay karamihan ng mga structure o mga properties ay na-acquire na rin dito, no? Pero meron pa rin silang mga matatamaan dito na mga properties lalo din sa area na to sa tabi ng Samson Road. At yan dito sa area na to, no? Marami pa silang maapektuhan ng mga kabahayan dito. Kasi nga dahil kailangan may clearing to dahil nga pag nagtayo na ng NSCR. So dito sa area na to, sa mga maapektuhan din yan. Tsaka dito sa area na to, no? So kung isa kayo sa mga merong properties dito sa area na to, comment down below kung ano yung mga abiso, kung may nabisuhan na ba kayo, kung nataging na ba yung ano ninyo, area, yung inyong mga property dahil nga para sa pagtatayo nitong NSCR station dito sa Caloocan or doon sa kahabaan ng NSCR line, no, dito sa area na ito. So sa ngayon, yun lamang po muna. At least nakita natin kung ano yung gagawin dito sa Caloocan Station, no? Isa sa mga either huling mga gagawing station sa linya ng NSCR. Hopefully nga ay
matuloy na yung kanyang re-bidding kasi nga makakasama na siya dun sa CP05 at ay hopefully maging tuloy-tuloy lang yung proyekto ng NSCR, no? At maayos na kung ano man yung mga roadblocks na kanilang kanilang na encounter para mas magpabilis ang implementasyon ng proyektong ito. So, yun lamang po muna. Maraming salamat po ulit sa inyo.